Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway may inyong lahat. At sumaiyo riyan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat angking kaburihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinik kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniuukol. Ipagkaloob mo ang pananampalataya namin ay maipahayag
sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat ito lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis sa mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila timira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ako ng aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglanlangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga palibot pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. Pagkatapos po ng araw ng Pasko, mga minamahal kong kapatid, pinagdiriwang natin ang unang martir, si Saint Stephen. Kahapon po, ipinagdiriwang naman natin ang kapistahan ni San Juan, ang minamahal na alagad ni Jesus, ang dapat sumunod sa kanyang kalooban. At ngayon po, muli nating ipagdiriwang ang mga martir. Sila po yung mga banal na sanggol na walang kamalayan. Ang pinagdiriwang po nating simbahan, yung the Holy Innocents. At sila ay namatay, bagamat wala pang kakayahang ipahayag ang mabuting balita. Bagamat sila ay mga bata pa, sila ay naging martir, no? Sila ay may hawak ng palaspas ng pagpupursigi at pananampalataya dahil sa kanilang naging sakripisyo para mahayag ang katotohanan ng ipinlano ng Diyos. Kung inyo pong babalikan yung ating mabuting balita, maririnig niyo po dun si Herod. Dahil po itong si Herodes ay natakot dahil inihayag sa kanya na ang batang ito'y magiging hari at maghahari magpakailanman. Imbis na pumunta at magbigay pugay, siya ay natakot para sa kanyang kapangyarihan. Kaya pinauna niya yung 3 hari na magpunta doon sa kinaroroonan ng sanggol ng Mesiyas na inihahayag ng mga propeta. Pagkatapos, imbis na magbigay pugay, magbigay galang, at tanggapin ang kalooban ng Diyos na ipinahayag ng mga propesiya, anong ginawa niya? Pinapatay niya yung mga bata hanggang sa akala niya napatay niya yung Mesiyas, tagapagligtas. Pero inihayag na sa anghel kay Jose na sila'y tumakas. Tingnan niyo po yung nangyari. Dahil sa takot, ano yung nangyari? Dahil sa takot, imbis na itong si Herodes ay umasa sa Diyos, ano yung ginawa niya? Umasa siya sa kanyang sarili. Gumawa siya ng masama. Gumawa siya ng mga karumal-dumal. At ganoon yung nangyayari sa atin, mga minamahal kong kapatid, kapag tayo natatakot o natithreaten. 2 yung pwedeng kahinatnan. Kapag tayo natakot, nakaranas ng hindi maganda, o kaya naman meron tayong suliranin sa buhay, 2 yung pwede nating piliing puntahan. Makakapili tayo sa 2 direksyon. Una, pwede tayong tumakbo sa Diyos. Pwede nating ipagkatiwala sa Diyos yung mga bagay na hinihiling natin. Yung mga dasal na parang walang sagot. Pwede nating dalhin sa Diyos upang tayo'y tulungan. Pwede nating ipagkatiwala sa Diyos ang anumang ating suliranin
at pinagdadaanan. At dito po nabubuo yung pananampalataya. Dahil po tayo ay nagtitiwala na ang paraan ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa atin, na ang sagot niya sa ating mga panalangin ay mas mabuti kaysa ating hangarin. No? Dito nabubuo ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang isa naman pong daan, yung asahan natin yung ating sarili. Kapag tayo natatakot, no, ang natural tendency natin ay protektahan yung ating sarili sa kahit anong bagay, kahit pa hindi tama. At yung iba, dahil sa takot, no, upang protektahan ng sarili, anong ginagawa? Gumagawa ng hindi makadiyos. Tulad po nung ginawa ni Herodes. Dahil sa takot na mawala sa kanyang kapangyarihan, anong ginawa niya? Ipinapatay niya lahat ng mga sanggol para sigurado na. Pero anong sinasabi sa atin nung istorya? No? Sapagkat ito'y kaloob ng Diyos, no? At itong si Maria at siya'y nakikinig sa kanyang kalooban na pangyayari, no? Yung kalooban ng Diyos. Ipinag-adjust sila. At sa kahit anong pwedeng pagdaanan natin problema, ang mga minamahal kong kapatid, ganun din. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos, Lord, hindi ko alam ang gagawin, ikaw ang bahala, hindi rin naman tayo pababayaan ng Diyos. Parati niya tayong ipag-aadya sa masama. Parati niya tayong ipag-aadya sa mga bagay na maari makapahamak sa atin kapag tayo nagtiwala at binigay natin ang buong pagtitiwala natin sa Diyos kahit kailanman hindi tayo mapapahamak. Kaya nga po ang ganda ng sinabi sa ating unang pagbasa, ang Diyos ay ang liwanag, no? At walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya nga, ang ibig sabihin ng pakikiisa natin sa Diyos ay ang pagtalikod natin sa mga bagay o sa mga kadiliman ng ating buhay. Hindi pwedeng namumuhay tayo sa kadiliman o may mga parte ng buhay natin na nasa kadiliman at sasabihin nating tayo nabubuhay sa liwanag ng Diyos. No? Nagsisinungaling tayo pag ganyan. Obviously, we have our own weaknesses. Meron tayong mga kahinaan. May mga bagay na patuloy na umaalipin sa atin katulad ng mga kasalanan, no? Na parati tayong dinadala doon upang magkasala. Pero ang lahat ng ito walang kapangyarihan sa atin kapag dinala natin sa liwanag. When we name them before God. No? Pag pinangalanan natin ang mga bagay na nagpapahirap sa atin, no? Katulad sa mga exorcism, pag napangalanan yung mga demonyo, nawawalan sila ng kapangyarihan sa atin. At ganun din yung gawin natin sa mga kasalanan natin. Paano natin mapapangalanan ng mga yan? No? Tayo'y inaanyayahan sa sakramento ng kumpisal. We admit before God our weaknesses, our sins. Dinadala natin sa liwanag na sa gayon, nawawalan ito ng kapangyarihan sa atin. At kapag tayo man ay matempt, no, itempt man tayo ng masama, hindi tayo basta-basta nadadala. Bakit? No? Napapangalanan natin yung mga bagay na patuloy na umaalipin sa ating kaluluwa. At ang lahat ng yan, kailangan natin ng pagpapakumbaba. Kailangan natin, no, na matutunang aminin sa ating sarili na on our own, we cannot do anything. But with God, no, anything is possible. Kahit yung mga para sa atin, no, hindi posible pag ibinigay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos, no, kahit nasa bingit na tayo ng kapahamakan, ipag-aadya tayo. Bakit? Sapagkat tayo nagtiwala ng buo nating puso sa Diyos. Tulad ng mag-iina, hindi pinabayaan ng Diyos na papahamak si Maria, si Jose, at ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Sapagkat itong mga taong ito, lalo na itong si Jose at Maria, dahil ang ating Panginoon ay bata pa, hindi pa kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, ay sumunod sa kalooban ng Diyos at nagpakumbaba. No? Titignan nyo, yung dalawa, may gusto silang gawin May gusto silang paniwalaan, pero ibinigay nilang pagtitiwala sa Diyos, kaya ano yung bunga?
biyaya. Ipinag-adjust sila sa kapahamakan. Hilingin po natin, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ang panalangin o pananalangin ng mga banal na sanggol na ito, nawa sa kanilang pananalangin tayo'y madala upang tayo'y manindigan sa katotohanan ng ating pananampalataya upang makapiling natin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, isinilang si Kristo ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang mga kalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinabos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat na nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin na lahat na nagpamisa, lahat ng miling ng ating panalangin, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin tayo. Mahabagin at mabuting Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinangako sa krus at ang muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay Sarah mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas. Sa amin ay magbibigay buhay
O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahain ito na nagdudulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayong ikaw ang aming nababanaagan, ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya isa na manghel ng siawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, kaya hindi ng lahat na mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginapat kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malibireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsasanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob sa kahangahangang biyaya ng Diyos. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siya Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob sa kahangahangang biyaya ng Diyos. Sa kahangahangang biyaya ng Diyos. Announcements. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganyang batis na iyong buhay at kaligtasan ay paduluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man nakapagsalita para sa iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y nagsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.